Ngayong gabi, matagal ka na bang nagdarasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin dinidinig ng Diyos? Huwag kang susuko. Tunghayan kung paano sinagot ng Panginoon ang kanilang panalangin. Si Ruth, nagkaroon ng bagong pedicab at bagong bahay. Si Noemi, nagkaroon ng motorsiklo, kotse at matatag na trabaho para sa asawa. Si Dexter, solve na ang problema sa pera. Si Jed, nakatanggap ng himala. Gumaling na ang kanyang asawang nakoma. Si Mia, nagkaroon na rin ng sariling bahay. At si Merlita, nagkaayos na sa kanyang asawa. Anuman ang panalangin mo, anuman ang sitwasyon mo, sama-sama nating pag-usapan yan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Love the Word, live the Word. Susunod na. Word, W-O-R-D. W, walang wali. Oh, okay ka ng okay, hindi ka naman pala okay. R, rumaragas ang problema. D, di na alam kung anong gagawin. Ganyan na ba ang word ng buhay mo? Palitan natin yan ngayong gabi. W, wealthy. Oh, overflowing blessings. R pa rin, reconciliation. D, debt-free. Yan ang word na may buhay at dapat isinasabuhay. Paano? Sabay-sabay nating tuklasin sa Love the Word, Live the Word! Welcome to GMA News TV. Starting tonight and for the whole week, we are raising funds to support our humanitarian outreaches, TV programs, 24/7 Prayer Center, and our missionary training program to reach the world. Our faithful partners and supporters are here to receive your calls and donations. Yung salita ng balo ay hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. Huwag mo ipangas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, and all these things will be given to you as well. Napanood natin noong nakaraang taon ang kwento ng pakikibaka sa buhay ni Ruth Gadowa upang makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Umi-extra si Ruth bilang labandera para may pandagdag sa kanyang baon at makatulong sa mangingisdang ama. 100 pesos po yung binibigay sa akin. Pinagkakasa ko na lang po. Ipinaglaban ni Ruth ang kanyang pag-aaral upang maabot ang mga pangarap. Dumating ang Operation Blessing na may dalang magandang balita. Naging bahagi siya ng back-to-school program ng Operation Blessing at naipagpatuloy ang pag-aaral sa kursong BS Entrepreneurship. Bukod sa school supplies, allowance at scholarship, isang pedicab ang kanilang tinanggap. Focus na sa pag-aaral. Hindi na less worries na. Tumigil na rin sa paglalabada si Ruth. Nobyembre ng nakaraang taon ay napagkalooban ng bagong bahay ang pamilya ni Ruth ng Operation Blessing sa itinatag nitong Community of Hope sa Palanog, Tacloban City. Ang kinatitirikan kasi ng kanilang kahoy na bahay ay isa sa mga tinamaan ng storm surge dala ng bagyong Yolanda. Ang kanilang bagong bahay ngayon di na basta kayang sirain ng bagyo man o lindol. Ngayon, di na kami mag-worry every time may news na may paparating na bagyo kasi alam ko na si Lord, inilagay kami dito kasi safe kami dito. At nito lamang March 31, nagmarcha si Ruth dahil sa wakas nakapagtapos na siya ng kolehiyo at magsisimula ng matupad ang kanyang mga pangarap. Marami na nga ang nagbago sa buhay ni Ruth, kung kaya taos-pusong pasasalamat ang handog niya sa lahat ng mga tumulong. Thank you so much Operation Blessing sa opportunity na binigay nyo. Salamat sa lahat ng tulong nyo sa aming pamilya. Wow, nakakatuwa naman Peter. Imagine, si Ruth she's on her way to success. Imagine, natapos na ni Ruth ang kursong Business Administration at kasalukuyan siya ay nag-aaral pa ng Supplementary Education sa Leyte Normal University. Inaasahang makakapagtapos siya ngayong Oktubre. And Kata, to support her studies, she is working part-time doing office work in school. Napakasipag talaga ni Ruth. Ako natutuwa ako, Peter, sa mga kagaya ni Ruth dahil talagang meron siyang pangarap sa buhay at may ginagawa siyang paraan tungkol doon. Yan yung mga taong masarap tulungan dahil gusto nilang tulungan yung kanilang mga sarili. Totoo yan, Kata, because even if she's being given this free education,
masipag talaga siya. She even works because talagang she wants her life to go somewhere. So talagang para sa akin lang, wala talagang excuse yung sabing, ay, mahirap akong pinanganak, mahirap akong mamamatay. Hindi po totoo yun. Dahil ang gusto po ng Panginoong Diyos, tayo po ay mabless. Kagaya ni Ruth, nakita naman natin, dumating ang blessing sa kanya, ay patuloy niyang pinapalago yung blessing na yan. And I believe one day, Peter, ipapasa niya itong blessing na ito sa iba pang at marami pang tao. And speaking of blessing, one big blessing, sabi nga ni former South African President Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So let's start changing the world for better by sending someone to school today. Be a partner, call us. Si Ruth ay isa lamang sa 4,126 na libreng pinaaral ng ating humanitarian arm, Operation Blessing. Bukod sa back-to-school program, nagsasagawa rin ang Operation Blessing ng libreng dental at medical mission. Sa katunayan, ngayong gabi nagbibiyahe na ang grupo papuntang Alaminos, Pangasinan para tulungan ang ating mga kababayan doon. And they will conduct medical and dental mission sa Barangay Victoria and Pangapisan. Ito ay in cooperation with Jack Liner. Tama yan, Peter. Ang ganitong pagtulong po ay nagagawa lamang ng Operation Blessing dahil sa inyong patuloy at walang patid na suporta. And to date, because of your generosity, since 1996, we have been able to help more than 4 million people who are in desperate need. Wow, pero marami pang ang sumisigaw na tulong. At ang bawat medical at dental mission po ay nagkakahalaga ng ₱250,000. Malaking halaga, pero kaya nating buuin ang halagang ito kung tayo ay mag-aambag-ambag. And joining our Operation Blessing team are volunteer doctors, nurses, warehouse personnel, and other volunteers. Bukod sa pagvo-volunteer, sila pa mismo ang nag-aambag din ng pera galing sa sariling bulsa para sila ay makatulong pa. Kaya saludo talaga kami sa kanilang sipag, tiyaga at pusong hitik sa pagmamahal. And part of your donation tonight will go to our Operation Blessing, our humanitarian arm. Kaya tawag na po kayo sa aming hotline, 7370-700. Again, our hotline, 7370-700. Narito po ang aming mga faithful partners at celebrity guests para tanggapin ang inyong tawag at donasyon. Narito po, sina Voice Talent na siya ring producer-director Glenda Resurreccion. Papuri singer, Jonaber Luklukan. Singer Sheena Lee. Singer Tim Pavino. CBN Asia Board of Trustees, Brother Paul Chua. Actress Soki Lana and CBN Asia partner, Pastor Edward and Odette Dizon. We are live tonight via PLDT and simulcast on cbnasia.org/special. So, invite your family and friends abroad to watch us on the web. Pwede kayo makipag-chat sa amin. Kami po ay nasa Facebook at Twitter din. Gamitin lamang po ang hashtag Love the Word, Live the Word. Mapapanood din tayo sa Channel of Blessing sa Cebu at sa abroad via GMA Pinoy TV, TBN at Philam TV sa California. At sa inyo pong pagbibigay ng donasyon, meron po kaming exclusive gifts bilang pasasalamat sa inyo. Watch this! For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. To those who will fulfill their pledges early, you will receive either of these two gifts. Limited edition Jerusalem frame or the Money Changers audio CD featuring 6 known financial experts sharing their tips on how to be financially free. So, donate now. Para sa mag-asawang Jenny at Rainier na aktibo sa paglilingkod sa Diyos, napaka-imposibleng magkaroon ng sariling bahay. Sapat lamang sa pangangailangan ng pamilya ang kanilang sahod bilang pastor. Magkagayunman, tapat silang sumusuporta sa gawain ng CBN Asia. Naantig ang puso ni Jenny sa mga kababayan nating matindi ang pangangailangan sa buhay na tinutulungan ng CBN Asia. Nag-partner ako sa kanila, 500 pesos lang. Napaka-importante sa amin yung 500 pesos, panggastos yun eh. Pero hindi ako nanghinayang kasi naniniwala ako
nag-i-invest ako, naguhulog ako sa langit. After nung 500 pesos, sabi ko, wow, parang sunod-sunod ang blessing sa amin. Pangarap ni Jenny na magkaroon ng sariling tahanan at ito ipinanalangin sa Diyos. June yan, sabi ko, Lord, pwede ba sa birthday ko? Birthday mo na po sa akin. August ang birthday ko. May tumawag na broker at ang sabi, naalala ko kayo, binayaran ko na ang reservation noon, tingnan natin bukas. Sabi ko, ho? Nasa cell group ako doon that time. Sabi ko, sige, patawagan niyo yung husband ko. July 14, ibinigay sa amin ng lugar na to, ng subdivision na ito, na pwede na kami pumasok sa aming bahay. Would you believe? It's a miracle. Ang Diyos pala ay hindi lang nagpapagaling, kundi nagpapala din siya sa kanyang mga anak. At ang isang katibayan nga ay ang pinakamalaking pagpapala na dumating sa amin, yung house and lot namin, na hindi namin inaasahan dahil napakatagal ko nang pinagpe-pray ito. Pero ang Diyos pala tumutugon sa tamang panahon. Salamat sa Panginoon kasi nga ay siya Diyos ang himala. Pinagkalooban kami ng house and lot dito sa Antipolo. Kaya naman tayo nagbibigay kasi mahal natin ang Diyos. Kasi hindi ka naman pwedeng magmahal ang hindi ka nagbibigay. Pwede ka magbigay ng hindi nagmamahal pero hanggang doon lang. Pero dahil mahal mo ang Diyos, nakikita mo na hindi ka nanghihinayang sa binibigay mo. Ang generosity, hindi ibig sabihin mayaman ka. Ang generosity, nasa heart mo yan. Kung paano ka magbigay. Sa Diyos, sa ibang tao. So, hindi mo kailangan ng maraming pera. Ang kailangan mo lang, may heart ka to give. Ganda naman ng sinabi ni Jenny, no? Talagang the bottom line is pag nagbibigay tayo, di ba Alex, it's really to honor God. Di ba? Sabi niya kasi mahal niya ang Diyos. No? O, di ba, Sister Jenny? Kaibigan ko sila, mag-asawa si Jenny at Pastor Rainier. Pero talaga ang tumatak sa akin kay Pastor Jenny, yung generosity comes from the heart. Yes. Kapag yan ay talagang ibinigay mo, babalik at ibabalik sa iyo ni Lord. Amazing. Noong Holy Week, naipalabas natin ang 6-14. Ito ay true-to-life story ng batang pinagsamantalahan ng kanyang sariling ama mula noong siya ay 6 na taon pa lamang hanggang 14 na taong gulang. Napanood ko to, napanood mo? Isa sa mga advocates laban sa child abuse is actress, voice dubber, director, producer, Miss Glenda Resurrection. Can you join us, Glenda, dito? Hi, Glenda. Join us here. Ayan. Glens, tanungin ko naman, di ba sa kultura natin, ang ganitong topic itinatago. Exactly. Pero bakit kailangan nating ilahad at pag-usapan? Ang experience sa sexual abuse ay dapat pag-usapan kasi parang pagpapadoktor din yan. You have to tell the doctor what happened to you and exactly how you're feeling para maproseso na mabuti yung sitwasyon mo. Okay. We believe na if the sun sets you free, you are free indeed, but that freedom will start by opening up about the abuse that happened to you para maproseso ng mabuti at matulungan ka sa mga steps papuntang recovery. Oo. At saka di ba when you expose it to the light, di ba dun lang siya talaga ma-deal. Right, ano? right. Oh, the power of sin is in secrecy, so you have to open up about it. Okay. Ayun. So, bakit importanteng suportahan ang ganitong mga proyekto sa media? Okay. Kailangan itong supportahan kasi ito yung mga malalakas ang impact. We are exposing something that's happening. We don't want to talk about it, but it's happening around us. Yung 6-14. Our film, Our Butterfly, it's about sexual abuse. At ito ay hindi ginagawa ng libre. Mahal ang production cost. Millions. You're talking about millions of pesos. May color grading ka, may editing. You have to pay your actors and actresses. You have to pay the caterer, mga costume, everything. Script writing. Mahal mag-produce ng pelikula. Talagang ginagastusan po ito. At ito ay mga proyekto na nakakapagbago ng buhay ng mga tao. Kasi talagang ini-expose mo rito mga totoong karanasan. So dapat talagang suportahan kasi ito yung malakas ang impact at yung i-donate nila ay hindi lang iilan na makikinabang, marami talaga. At ang impact nito, it's not only for 1 year, but for a long, long time, for years to come. Ayan. Salamat, Maraming salamat, Glenda. For teaching us here at the 700 Club. I'm sure there are people who are listening and I pray God touches their hearts to support projects like this. Ayan. Okay. Alam mo, Felici, talagang nakaka-relate sa usapang ito ang marami, kaya't ito'y trending topic sa social media, ang 6-14 nung nakaraang Holy Week. Yes, marami rin ang nagpadala ng kanilang mensahe. Tulad dito, mensahe mula kay Elaine. Natuto akong magpatawad dahil sa palabas nyo.
Galing naman ito kay San. Natutunan ko po sa palabas nyo na dapat pala huwag mawala ng pag-asa. Huwag makalimot sa Panginoon at patuloy lang magtiwala sa Kanya dahil hindi Kanya bibigoin sa lahat ng pagsubok sa buhay. Yan. Salamat sa inyong inspiring messages at congratulations sa lahat ng mga bumubuo ng ating Holy Week specials. Alam mo Alex, ayon sa Nielsen Research Report, ang ating 6-14 episode noong Huwebes Santo ay naging number 1 sa kanyang time slot. Woo! At pinanood ito ng mahigit 6.6 million katao nationwide. Grabe. Yun naman pong ating Good Friday episode na pinamagatang Nuno, number 1 din sa kanyang time slot na pinanood ng mahigit 5.3 million katao. Yay! Ang Nuno ay top 5 sa overall TV program sa araw na yon. Wow! At ang ating Wasak episode noong Sabado de Gloria ay naging number 1 din sa kanyang time slot. Yan! Glory to God! Congrats sa lahat! Congratulations to you! Tama. Ikaw, dahil sa iyong pagbibigay, nakakapag-produce po tayo ng mga TV specials para iparating ang pagmamahal ng Diyos sa milyon-milyon nating manonood, di lamang sa television, pati na rin po sa internet. Ayan, bukod sa mataas na TV ratings, lubos ang aming pasasalamat sa mahigit 1,000 kaluluwa na tumanggap kay Jesus bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas. At maraming salamat din sa ating mga kababayan na nakalaya sa tanikala ng bisyo at problema. Amen. Sila ay nakalaya sa tanikala ng kadiliman at nakamit ang liwanag ng pag-asa mula kay Kristo. Glory to God. Kaya sobrang thank you! At thank you sa lahat ng mga tumawag at nag-donate. Keep on calling, keep on giving. Yes. Para tulungan tayo magbasa ng pledges. Narito ang multi-medalist of 2016 World Championship of the Performing Arts or WCOPA, Miss Sheena Lee. Hello, Sheena. Thank you for joining us, Sheena. Thank you po. Thank you. Sige, sino yung mga mabe-bless ni Lord? Meron po tayo si Dixie from Manila, 500 pesos. Thank you. Lori from Laguna, 1,000 pesos. Kim from Makati City, 1,000 pesos. Nelson from Quezon City, 500 pesos. Jason from Rizal, 5,000 pesos. Judith from Cebu, 500. Shirley from Manila, 500. Nathan from Pasay City, 1,500. Joshua from Pampanga, 2,000 pesos. Lucy from Manila, 500 pesos. Ayan. Maraming salamat po. Thank you so much, Sheena. Back to you, Kata. Thank you, Felici and Alex. Kayo ay nanonood ngayon ng The 700 Club Asia Telethon. Love the Word, Live the Word. Saan ka man ngayon, pwede kang sumali sa ating usapan sa ating social media. Gamitin lamang ang hashtag Love the Word, Live the Word. Patuloy na dumarating ang mga donations mula sa ating mga kababayang love na love ang tumulong. Ayan, kabilang dito, Peter, sa mga nagbigay na, si Alice ng Makati, nagbigay ng 5,000 pesos. Cesar, 500 pesos from Manila. Si Loida from Makati, 500 pesos. Si Glo, 500 taga Taguig. Si Byron ng Makati, 500 pesos. Si Gina, 500 Mandaluyong City. Si Paulo ng Manila, 500. And Olga, 6,000 from Cavite. At si Eric ng Makati City, 2,000 pesos. At kata 10,000 mula kay Alex at kay Bell. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat doon sa mga nagbigay na. At para naman doon sa mga hindi pa nakakapagbigay, pwede kayong mag-donate gamit ang inyong credit card. It's fast, safe, easy, at convenient pa. For more details, just visit our website at cbnasia.org/specials and click the Give button. You can also text in your donations. Our smart number is 0949-888-8001. Our Globe number 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Bahagi po ng inyong donasyon ngayong gabi ay nakakatulong para i-produce natin ang programang ito, The 700 Club Asia. And through these programs, thousands of viewers are touched and transformed by God. One of them is Merlita. Lingid sa kaalaman ng asawang nagtatrabaho sa Taiwan ang ginawang pagpapahiram ni Merlita ng pera. Nang ang lahat ng ito'y hindi na ibalik at nabayaran,
nagdulot ito ng matinding problema sa kanilang pagsasama. Ako rin may kasalanan. Sabihin niyan, hindi mo inisip na pinaghirapan ko yan. Nauwi lang sa wala. Nagulat ako. Ano yung nagawa kong mali? Nilutang ako eh. Di, siyempre, sabi ko, financial, wala naman naputol. Wala akong hint kung ano yun. Ako rin nag-resent na gusto ko na maghiwalay talaga sa kanya kasi away pa, hanapin ko yung sarili ko rin. Sa kalagitnaan ng problemang hinaharap ni Merlita, ay naalala niya ang payo ng isang kaibigan. Bakit hindi ko daw manood ng 700 Club? Isang gabi po talagang tinutukan ko yun na tungkol sa mag-asawa nga po, tapos yun sa financial. Parang ako po yung tinamaan doon. Ilang beses ako nakatawag sa 700 Club. Sabi ko, gusto ko po maka-attend ng Bible study o kaya sa church. Gusto ko na rin mabago po. Sa tulong ng counseling center, ay nai-refer si Merlita sa isang church partner na malapit sa kanilang lugar. Nini-welcome nila po ako. Parang ang sarap ng pakiramdam po. Wala palang mahirap, walang mayaman. Parang para-parehas lang po kayo doon. Sa kabilang banda, nagpasya namang umuwi si Wilbert sa Pilipinas upang malinawan sa unti-unting paglabo ng relasyon nilang mag-asawa. Kung yung pag-abroad ko, ang ikakasira ng pamilya ko, sabay-sabay lang tayo magutom dito. Hindi ko alam yan. Paano yun sa sarili ko, kung saan ako mag-uumpisa. Nga sa nung aalis na kami, inawat niya ako. Sorry kung yun ang naibitawang kong salita sa'yo sa Skype. Pwede pa akong pagbigyan mo pa ulit ng pagkakataon. Mahal mo pa rin talaga isang tao. Hindi basta-basta. Parang nadala lang ako ng emosyon ko na sa galit siguro. Tapos malayo kami. Hindi ko rin pala kaya. Nakita ko naman din yung face-to-face kami na sincere siya. Ang Diyos nga nagpapatawad, ba't di kita mapapatawad? Tao lang naman ako. Masarap po kasi naisabi mo na yung nasa loob mong dinadalang napakabigat. Batid ni Merlita na ang pagtanggap niya kay Jesus ang nagbigay ng bagong pag-asa at simula sa relasyon nila bilang mag-asawa. At hindi doon natapos ang magandang plano ng Diyos sa kanilang pamilya. Simula nung nakilala ko si God, wala namang hindi pwedeng magbago kay Lord. Basta sincere ka sa Kanya. Masaya kami ngayon na sama-sama buong pamilya. Kailangan sentro niyo sa mag-asawa si Lord. Mag-join course kayo. Pero mas maganda kung kasama rin si Lord para meron pa rin kayong gabay. Hindi lang pala ako pwedeng ma-inlove sa asawa ko. Mas na-inlove ako kay Lord. Siya nagplano na talagang muling ibalik yung pagmamahalan namin. Alam mo Katay, yung finances is such a sensitive matter na kaya nga sila ay one flesh, kailangan there must be a joint agreement bago sila mag-loan o mag-invest. Kasi very sensitive yun eh. Kaya nga, dapat iingatan natin ang ating relasyon, lalo na sa ating pananalapi. Maraming ang mga marriages ang nasisira. Tama. Dahil sa pera. Pero alam po ninyo, yung mga pagkakautang, hindi lang ho yan sa pananalapi eh. Maging ho sa ating kasalanan, mga atraso sa ibang tao, sa ating the way we treat them. Kaya nga tayo tinuruan ng ating Panginoong Jesus sa ating panalangin. Forgive us our debt as we forgive those who have debts against us or indebted to us. In other words, tayo po ay hihiling ng pagpapatawad sa ating Panginoong Diyos mula sa ating mga pagkukulang, pagkakautang, mga kasalanan. At nang sa gayon, maging yung ating sariling mga kasalanan, pagkakautang, pagkakamali ay mapatawad din ng ating Panginoong Diyos. At diyan na po nagsisimula ang pagbabagong buhay. Kung tayo po ay susunod dito sa kautusan ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo si Jesus po ang nagbayad sa lahat ng ating pagkakautang. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo at siya'y nabuhay na muli na pagwagihan niya ang lahat ng ating kasalanan maging ang kamatayan. And through Him, we have forgiveness and eternal life. Kayo po ba, gusto niyo po bang makalaya na sa inyong mga kasalanan at sa inyong pagkakautang? Lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, aking Diyos Ama, napakamakasalanan kong tao. Ang dami kong utang sa iyo. Ang dami kong utang sa aking kapwa. Patawarin mo ako, Diyos Ama.
sa aking kasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko rin kayang bayaran ang aking mga kasalanan. Pero napag-alaman ko ngayon na si Jesus ang nagbayad sa lahat ng aking kasalanan at pagkakautang. O Jesus, pumasok ka sa aking puso, manahan ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat sa iyong sakripisyo. Ako ngayon ay mayroong bagong buhay, buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa iyong pagpapatawad sa aking mga pagkakautang at kasalanan. Ngayong araw na ito, nagdidesisyon din po ako, pinapatawad ko lahat ng mga nagkasala sa akin at may utang sa akin. Kayo na rin po ang bahala sa kanila. Maraming salamat at inirinig mo ang aming dasal sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Taos puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ikaw ay bago ng nilalang. The Word of God says, you are now a new creation. The old you has gone. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Welcome sa pamilya ni Kristo. Balitaan niyo naman kami, kapatid, sa inyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Today is your spiritual birthday. Mark this on your calendar. Please text us your very important decision. Our texting instructions are on your screen. Kapag luha na lang ang iyong kapiling o nasa malayo ka at nag-iisa, kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo. Tawag na. Bilang tumatayong magulang sa mga nakababatang kapatid, kailangang magdoble kayod ni Elvin upang masuportahan sila sa pag-aaral. Pumanaw noon sa sakit ang kanyang ina, habang nilamon naman ng baha, sanhi ng malakas na bagyo ang kanyang ama. Rin naman na nasikaso ay ito nga, kikinuhan ko nga, eskwela na layaran maupay kay, waray naman yung mga ngatuan kita yun, kung direran mo eskwela. Puspusan man sa pagtatrabaho para maitaguyod ang pamilya, wala pa rin natitira sa kanyang bursa kahit piso. Bakit kung narirambalo na ako, waray ko gahatagayera, ito nga, hindi nalaran na yung eskwela liwat. Waray man ka nang niraw, kami pa na eskwela. At para may makain, nangungutang na lamang sa tindahan si Elvin. Sa pagkukumakog na kumita ng pera, nagkaloob ng isang pedicab ang Operation Blessing. Makakatulong na ako sa kanila. Nalipay na ako nga ba, pwede ko nagbubulig bayra pag pipidikab para yara makasaporta giya pag eskwela nira. Ito na ako nagpapayra ito nga pedicab. Dahil sa pedicab, nadagdagan ng 100 to 200 pesos ang kinikita ni Elvin sa isang araw. Sapat upang mabigyan niya ng pambaon sa eskwela ang mga kapatid. Tinuupay ko na pag pedicab para yara. Upang pagkat na pedicab gihap nga, so din makura yan at kakunamon din ni paghalog tinumon. Bukod kay Elvin, natulungan din ng Operation Blessing ang kanyang kapitbahay na si Mang Asterio dahil sa pedicab. Kano na po kinikita nyo sa isang araw? Nay mo, kuha mo kita may kuhan, 250, 3, depende na kung maayong panahon. Dako, gano'n mong pasalamat nga nakadaha kami, kay oras nga nga mga to kami, magkinanglan may pa sa paghatag ito. Hindi may makuryan paghatag ito kung pagbayad mga ining. Kung gihap na damo nga salamat na nakapko na kung pedicab tayera nga. Dawagot na bulig dahamon din hinga, so din makurit. Kabutangan namon din pag-aalok, kaya harayo man. Dawag masalamat na natagan akong pedicab nga no Operation Blessing. Grabe ang testimony niya, no? Biro mo, ulila siya sa ama't ina. Ama't ina. Grabe. So, dito makikita natin talaga yung struggles ni Elvin. Yet,
talagang dininig ni Lord ang prayers niya. Yes, because the Lord loves the orphans, di ba? Tsaka mga ulila. At just to, Oy, ulila na rin ako. Di love ka rin niya. But ano rin yung pag nagbibigay ang OB ng livelihood, you know, they go through a process talaga, di ba? Ng masusing proseso yan. Tinuturuan din sila how to take care of their earnings, di ba? Talagang ang OB talagang very holistic yung kanilang pagbigay ng tulong. Saka ako mismo, palagi ako nakaka-participate sa OB. Wala na yatang pinakamaganda na makikita natin kundi nababago ang buhay ng mga tao. Sa tingin nila, pag dumating ang OB, it's like a miracle, hulog ng langit. Okay. So ngayon, ang inyong donasyon ay umabot na sa magkano na? Ay, magbabasa na lang muna tayo ng pledges. Tina-tabulate pa. Okay. Madami masyado. Okay. Para samahan tayo magbasa ng ating pledges, narito si singer Tim Pavino. Ayan. Sige, Tim. So right now, on our calls, we have Alice of Pangasinan, 3,000 one time. We have an anonymous, it's 12,000 pesos one time. Also, Marichu of Parañaque, 500 pesos monthly. Ayan. And we have Joy of Makati, 500 pesos one time. Ayan. Now, Michelle of Quezon, 10,000 one time. We also have Kenneth of Rizal, 500 pesos monthly. Another 500 pesos monthly from Emma of Antipolo. Ayan. And from our text line, we have Jen of Malabon, 500 pesos one time, and Jocelyn of Manila, 500 pesos one time. Ayan. Ang dami na po. Thank you, Tim, for Thank joining you, Tim. us. It's such Sandali, an di ba honor. you have a concert? Yes, actually, we will be having Gary V Presents Ayan. at Soler, at the theater at Soler. It will be May 12, 13, 19, and 20. At sana po, if you're free, please get tickets at ticketworld.com.ph. So kasama ka ni Gary V? Yes po. Wow, It's such a galing, blessing because Actually, this is a repeat already, right? this is our 5th time to do the show. kasi ang ganda-ganda ng show. Yes, and we're just so blessed because Sir Gary has given us an opportunity to bless others with his music. So if anyone would like to be inspired, please come to our show, Gary V Presents at the theater at Soler. Siyempre, Gary V yan, ageless. For sure. For Diba? sure, maganda yan. At sa inyong pagbibigay, meron kaming nakalaang regalo para sa inyo lamang. Watch this. Looking for encouragement? This limited edition laser engraved wooden wall decker is just what you're looking for. Put this on your desk or on your wall as a reminder of God's power and faithfulness. This will be yours for your gift of 10,000 pesos. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Araw-araw, hinaharap ni Noemi ang problemang pagkasyahin sa gastusin ng kanilang pamilya ang kakarampot na kinikita ng asawang si Michael. Iniiyak ko lagi yung lahat ng yung pinagdadaan ng problema, yung mga trials na yon. Lagi ako umiiyak yung ganung sitwasyon. Dagdag din sa pasanin ni Noemi ang buwanang renta sa kanilang tinitirhan. Sobrang hirap ng yung pakiramdam mo, yung sa kalooban mo, yung sa isip mo na hindi ka, yung parang wala kang peace of mind talaga sa pinagdadaanan na ganon. Sa tilay talo ng mundo ni Noemi, hindi natinag ang kanyang pangarap. Yung itsura naman ng dati naming inuupahan, okay naman siya, maganda namang, maayos namang apartment. Kaya lang syempre, pangarap namin talaga na magkaroon ng sariling bahay dahil napakahirap ng nangungupahan. Nagbabayad ka pero hindi naman mapupunta sa'yo yung bahay. Isang gabi, habang nanonood silang mag-asawa ng The 700 Club Asia, Napakarami ng pagsubok na dumadating. Pero pagdating ng gabi, nakaabang kami talaga lagi sa TV para manood ng 700 Club. Si Peter Kairos yung nag-host nun eh. Ang nagsasalita about sa pagbibigay. This week, we want to raise 15 million pesos para marami pa tayong matutulungan. Ang tinitingnan ko noon yung kakulangan sa pinansyal sa buhay namin, hindi yung maiibigay ko para i-bless kami.
Nagbiro ako, parang dinare ko si Lord. Sabi ko, magbibigay ako ng 500 kasi hirap na kaming mangupahan. Sabi ko, ibibigay ni Lord nito bahay, yung halagang 500. Sa taos-pusong pagbibigay ni Noemi at sa pananalig sa Diyos, sinagot ng Panginoon ang kanyang dasal. Yung week din na yon, dumating yung kumpare namin, yung kapitbahay namin. Gusto niyang kumuha ng bahay. Akala ko, basta lang kami isinama, yung pala may plano sila na pag-reserve nila ng bahay, i-reserve din kami ng bahay. Halagang 5,000 yon, pero yung 500, wala kami eh. Kaya hindi talaga kami makakakuha. So yung ginawa nila, binayaran nila yung reservation namin. Tapos doon ko naalala na nakipagdera ako kay Lord na magbibigay ako ng 500, bibigyan niya ako ng bahay. Ngayon, malapit ng mabuong bayaran ni Noemi ang halaga ng bahay. So talagang gumamit siya ng tao para matupad yung wish ko. Pagtitiwala sa Panginoon. Yan ang naging puhunan ni Noemi sa kanyang pangarap. Ngunit bukod sa bahay, biniyayaan din silang mag-asawa ng Panginoon ng matatag na trabaho. Nakabili na rin sila ng 2 motor at kotse. Nailipat din nila sa pribadong eskwelahan ang mga anak. Sa pagbibigay mo, sabi nga, di ba, sa panukat na ginamit mo, doon ka rin susukatin ni Lord yung matatanggap mo, yung ibibigay niya sa'yo. Alam mo, Kata, what's so evident about Noemi when she's talking about giving, yung joy niya talagang overflowing. Saka nakakita ang 500 pisong ibinigay niya in the name of the Lord ay naging bahay. At nagsunod-sunod pa yung mga pagpapala. Palagi ko, Peter, kaya sunod-sunod yung pagpapala ni Noemi dahil alam niya na yung source ng kanyang blessings ay ang ating Panginoong Diyos. Tama. And not only that, she's such a cheerful giver. Yes. And so she's also a cheerful recipient of God's blessings. At ngayon, hindi pa ikinahiya ni Noemi yung kanyang nakaraang buhay at ngayon ay pinagmamalaki niya sa buong bansang Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo na nanonood sa kanyang kwento ngayon kung ganong kabuti at kung ganong ka-faithful ang ating Panginoong Diyos. Totoo siya sa kanyang salita na kapag tayo'y nagtanim sa gawain na ng ating Panginoon, siyang bahalang magsukli sa atin at magpalago ng ating blessings. Hindi po ba? Amen. Kaya doon po sa mga nagbigay na, maraming salamat po sa mga matatabang puso na nag-donate na. At para tulungan po tayong magbasa ng mga pledges ninyo, narito po si Papuri artist Jonaver Luklukan. Hello, Hello, Pastor Jonaver. Kumusta na? Maayos po. Blessed na blessed. Yan. Si Jonaver ay madalas na sumali sa ating telethon sa ganitong panahon. Ano? Jonaver, sino na po ba ang nagbigay? Charlie Oparanyake, 2,500 monthly. VMA Global College, 1,000 one time. Juan of Bacolod City, 1,000 one time. At Nora of Caloocan, 500 pesos one time. Yan, So, thank you very Jonaver, much. tell me, ikaw nasubukan mo na si Lord in giving. So, anong experience mo dyan na when you give to the Lord, anong nangyari? Kasi you're a recipient of His blessings. Kasi po, nag-start lang po kami talagang mag-asawa. Yung wife ko kasi sobrang faithful sa giving talaga. Nakita po namin, nag-start kami na maliit lang muna yung binibigay namin. Tapos habang nagbibigay kami, lalong parang makukonsensya kang hindi magbigay ng mas malaki. Kasi malaki. Dahil, mas malaki talaga yung balik eh. Ibang klase talaga. Kaya actually, hindi po talaga kami tumitigil ng pagbibigay. One of our testimonies, nagulat kami, mga anak ko, nagdo-donate na rin sa 700 Praise Club. God. Yung youngest ko, nagulat kami dun sa pledge niya. Sabi nga namin, wag mo munang ibigay lahat, i-monthly mo. Tapos sabi niya sa akin, Daddy, di ba sabi mo, pag narinig mo kay Lord, sabi ko, narinig mo ba talaga? Sabi talaga niya, 6,000 ibigay ko. Kaya, pero 11 years old lang siya. Wow! Yung 11 years That's old, amazing. niya, Pastor Jonaver. talagang naniniwala Ibang siya sa level kapangyarihan ng Panginoon Diyos at kabutihan ng ating Diyos. Sabi nga, hindi ba you cannot outgive God? Yes, yes. He owns everything. The earth is the Lord's and everything in it. Hindi ba? So kahit ano ay kaya niyang ibigay sa atin. Hindi nga namin mapaniwalaan. Ngayon, nagpapagawa kami ng bahay, hindi namin pera. Wow!
Congratulations. Ako din, You're Lord. a living testimony of God's faithfulness. So yung mga gusto magkabahay, kagaya ni Noemi at saka ni Jonaver, magbigay na tayo sa ating Panginoon Diyos. Thank you very much, Jonaver. Yes, Thank you. God bless you, God bless you. more. Thank you. At kung love mo ang tumulong, tumawag na sa aming hotline 737-0700. At kung kayo ay nasa Davao, Pampanga, Cavite, Bacolod o kahit saan mang probinsya, pwede niyong itawag ang inyong donasyon sa aming toll-free number 1-800-1888-8700. Narito po ang ating mga faithful partners at celebrity friends para tanggapin ang inyong tawag at donasyon. Pwede din kayo mag-donate gamit ang iyong credit card. It's safe, fast, easy, and convenient. For more details, just visit our website at cbnasia.org/specials and click the Give button. You can also text us. Our smart number is 0949-8888-8001. Sa Globe, 0917-406-5001. Sa Sun number, 0925-300-3000. And you can also send in your donations through RD Pawn Shop. Here's how. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede rin mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Nananalangin ka ba pero hindi pa rin sinasagot ng Diyos ang iyong dasal? Uy, nakaka-relate ako dyan. relate ka talaga dito sa kwento ni Dexter. Papasok ka ng eskwelahan, wala ka sa sarili mo. I was just praying for that moment na sana masagasaan ako dito. May malaking truck o sasakyan na babangga sa akin para mamatay na lang ako. Close po kasi ako sa mama ko. Parang mama's boy po ako. Before pa siya umalis, papunta sa Guam, US. Gumawa po kasi ako ng pangako sa kanya na aayusin yung pag-aaral ko. Pero sa halip, kabaligtaran yung nangyari. Doon nagsimula yung pagka-rebellious ko. I grew up na always seeking for the love of parents. Yung ama ko naman ay malayo yung pinagtatrabuhan niya. I was seeking for a group na makakapag-fill up for that kind of acceptance. At madalas, kami yung mga nabubugbog kaysa kami ang nabubugbog. Palit ako ng palit ng girlfriends, pero hindi ko talaga mahanap yung kind of love na hinahanap ko. Not knowing that God's plan, meron din siyang person na nagbe-pray din sa akin. Pero at that time, hindi ko alam na pinsan ko pala yun. He was just praying for a person na makilala niya pa, madala niya dyan sa paanan ng ating Diyos. At the back of my mind, I was asking, God, if you're there, then do something. Iniisip ko na ito na ba siguro yung panahon ng pagbabago ko? One time na meron akong problema sa tuition ko, and as far as I remember, it was 21,689. Exam week noon at ang pamilya namin ay lubog sa utang. At nanood lang ako ng TV. Yung nga, na-turn on ko yung channel sa 700 Club. And Ma'am Connie Reyes was just there praying. Ako naman ay, Lord, kung totoo ka, pakitaan mo ako. Baguhin mo ako. Ma'am Connie was just praying. And I see a young man You were asking just God cry for a out to sign. Him. I want you to just have faith in the Lord. Is kneel, get down on your knees, lumuhod kayo sa Kanya. If this is true, Lord, then may you provide all my needs. Kailangan ko po ng pambayad sa tuition ko and exam na. And Ma'am Connie Reyes was just stating na There's so many people who are just going through a lot now with financial problems. the Lord is just proving to you that He is real. God will heed. He will answer your prayers. At nung sinabi niya sa akin yung amount of money, 21,689, I was just, wow, you're true, God. Totoo ka. Tinanggap ko ang Panginoon. I surrendered my life to Him in that prayer. From that day on, nakilala ko ang Panginoon na He is good. It's that love that I've been seeking. In that same week, God provided. Someone gave sa papa ko the exact amount. And meron pa sobra-sobra eh. Kaya I was just
so thankful to God. Wow, grabe ka, Panginoon. Grabe ka. Nag-usap na rin kami about sa mama ko and humingi ako ng tawad sa kanya. She was just crying and nakita niya talaga yung pagbabago ko. Ganyan ka-amazing yung pagmamahal ng Diyos sa akin. And that kind of love changed my perception about what love is of a family. Hindi ako katulad nung dati na kapag may problema, magpapakamatay na talaga. Ngayon, I faced it boldly. I faced it victoriously. I faced it with peace in my heart and joy in my heart that the Lord is there with me. Ang masasabi ko lang sa inyo ay keep seeking the truth in God. Kasi only He can provide all our needs. Gaya yan sabi niya sa kanyang salita, that if we seek Him first and His righteousness, His kingdom, all these things shall be added into you. At kahit na ano man ating nagawa, He will be always our Father. Amen. Hindi lang physical needs ang pinoprovide ni Lord, kundi pati mga emotional needs natin, nagpo-provide din siya. Totoo. At saka talagang yung buhay ni Dexter, unti-unting binabago ni Lord. Yes. Amen. Ayan. Tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng mga donasyon dito sa ating studio. Ayan. At kabilang dito yung mga text Yes. via donation via text. Si Weng, 5,000 pesos one-time gift. Si Anonymous, wala, hinahanap ko nga ito eh. Pero ayaw po nila magpakilala, glory to God. 500 pesos one time, and another Anonymous, 100 pesos one time. Meron din dito, Leia of Davao City, 500 pesos one-time gift, and Evangeline, 500 pesos one-time gift. Yan. Sa inyong pagbibigay, meron kaming exclusive gifts para sa inyo. Watch this. These 18 beautifully designed note cards will be a great source of encouragement and inspiration to be shared with your family and friends. Love the Word, share the Word mini note cards. Yours for your gift of 500 pesos. Payakap nga, hindi ba't napakasarap kapag narinig natin ito sa isang taong humihingi ng yakap sa atin kapag ikaw ay yumakap, puso sa puso ang nagdidikit. Naalala ko ang isang kwento ng isang mag-asawa ko sa Amerika na kung saan ay meron po silang anak na si Taylor na namatay po sa ski accident. Ang una nilang naisip ay kanino nila idodonate ang puso nito. Ibinigay nila pala ito kay Patricia. Sabi niya, nung panahon na yon, ang pakiramdam ko wala na akong pag-asa. Pakiramdam niya mamamatay na ho siya. Pero alam niyo, sabi niya, sa pamamagitan ng pagbigay ng puso ng anak, nagkaroon ng panibagong simula ang kanilang buhay. Kaibigan, ikaw, kailan ka ba nagbigay? Minsan nga, yung nanay natin, yakap na lang ang hinihingi. Kailan mo ba siya niyakap? Kailan mo niyakap ang iyong distress or yung depressed na kuya or ate? Kailan mo niyakap ang asawa mo? Kaibigan, baka matagal na matagal niya nang hinihingi ito. Hindi nga puso ang ibibigay mo eh. Isa lamang pagyakap para dumikit ang puso sa puso. Yumakap ka na ngayon before it's too late while you have the chance. Because if you will wait, it's probably too late. Kung ikaw ay kinakaugnay ng Diyos para magbigay ngayon upang magdikit ang puso ng CBN sa mga taong gustong abutin ito, magbigay na. Merong buhay na maidudulot ang pagbibigay mo. Kung nakatulong sa iyo ang segment na ito, huwag mong hayaang huminto ang tulong sa iyo. Imbitahan mo ang iba na manood o makinig ng programang ito. Ako po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, tulong ko, pasa mo. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? In sickness and in health, till death do us part. Ang mga pangakong ito na binitawan nila sa altar ay naging mapait na katotohanan para kay Jed. Sa 12 taon ng matamis nilang pagsasama, isang dagok ang humagupit sa kanila. Nung pagpasok ko, doon ko na lang nakita yung asawa ko na nakahandusay sa flooring. Agad niya itong isinugod sa ospital, kung saan pinayuhan siyang iluwas na ito sa Maynila. Iisa lamang ang resultang nakita.
Yung case po ng misis ko ay aneurysm. Natakot po ako kasi kung mawawala yung asawa ko, paano na kami? Sa kanyang panlulumo, pinili niyang lumapit sa Diyos. Binuksan ko po yung aking television para manood po ng 700 Club Asia. Nandun po yung mga telephone numbers sa screen po ng TV para po sa mga prayer requests. At ako po ay wala po atubiling nag-request para po sa aking asawa. 5 araw na comatose si Gemma hanggang sa... Sabi ng doktor na wala na po raw kasi ginawa na po na raw nila yung magagawa nila. Napaka-close ko sa mama ko. Kaya doon pa lang ramdam ko na hirap ng walang nanay. Binila po namin siya ng damit. Then kinausap na rin po yung funeral service. Subalit muling nag-alab ang pag-asa sa kanyang puso. Ang pinanghawakan ko pong versikulo at the time, yung pong 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Walang pagsubok na darating sa inyo na hindi nyo kakayanan. Tapat ng Diyos na hindi niya kayo ipahintulot na masubok na higit pa. Kundi bagkus sa panahon ng pagsubok, siya ay bibigyan niya kayo ng lakas upang pagtagumpayan ito. Sa ika-6 na araw, tinagpo nila ang isang Kristiyanong doktor. Siya po yung nagbigay ng suggestion sa amin na po iuwi sa biyaya at kapangyarihan po ng Panginoon. Yung aking pong asawa ay nagising. Mas naging masaya yung pakiramdam ko lalo na nung umuwi na siya dito sa bahay. Ang Diyos po ay sadyang napakabuti. At ngayong 2017, ipinagdiriwang na ng mag-asawa ang kanilang 25th wedding anniversary. Sa tuwing lilingunin nila ang pangyayaring yon, mas tumatatag ang pagsasama di lamang ng mag-asawa, ngunit maging ng buong pamilya sa Longga. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan niya akong ganitong pangalawang buhay. Thankful po ako sa asawa ko dahil unconditional love. Kung hindi mo nakita ng pagod. Kahit lahat ng tao sinasabing wala ng pag-asa ang isang bagay, kapag si Lord yung kumilos, walang magagawa yung sino man. Nawala yung puwang ng pag-aalilangan sa buhay ko kasi yung ganung bagay nangyari dahil sa himala ng Panginoon. Glory to God. He indeed is an answering God. He's a God that dispenses miracles. And tonight, right this moment, you're in your house right now, you have a situation, meron kayong karamdaman. Let's bring our needs to God. He is our healer, and His name is Jesus Christ. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we just declare the power of that name unto everyone watching right this very moment. All those that are sick in their bodies, all those that are facing difficult situations, Lord, impossible situations, life and death, Father, with you all things are possible. And we declare the power of your name, and we say, in the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, be set free. In the name of Jesus, receive your freedom. The Lord is healing someone right now with prostate cancer. Just receive that, kapatid. There's someone also with cervical cancer, stage 3. The Lord is healing you. Receive that. There's someone who struggles with hyperacidity. Every night, nagkakaroon kayo ng acid reflux. The Lord is healing you. He's stabilizing your acidity levels in your body. He's causing your body to be alkaline in nature. Receive that in the name of Jesus. Someone with respiratory tract infection, the Lord is healing you. Receive that in the name of Jesus. Alopecia is being healed right now. Receive that in Jesus' name. Someone with a sore right elbow, you cannot even straighten your arm because of the pain. The Lord is just healing that part of your elbow, and that pain is going away. Receive that healing in the name of Jesus. Someone with stage 4 lung cancer, you're in the hospital right now and you're watching. The Lord is removing every cancer cell from your lungs. Receive that, kapatid, para sa iyo yan, in the name of Jesus. Alex? Merong isang babae na siya ay nagpipray na siya ay iligtas ng Panginoon. Sa ilalim siya ng operasyon, but the Lord is telling you right now, magaling ka na. Receive your healing from the Lord. At merong isang lalaki na meron siyang colon cancer. The Lord is healing you right now. Receive your miracle healing from the Lord. Felici?
Yes, there is someone who is having allergies. The Lord is healing that right now. The heat is just really aggravating it, but the Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone who has a kidney problem. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There is a husband watching us right now and you are contemplating on leaving your wife. Call the numbers on your screen. Call us. The Lord wants to restore your marriage. Call us right now in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Salamat sa inyong love and support, aming mga faithful partners. Maraming salamat sa PLDT, M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, Al Navarro's Catering, Rodel's Kitchen, and Clara Olay. Salamat din sa ating mga media partners, Adstra, United Neon, and Nixis. Maraming salamat po. God bless you more and more. And yan, so far, your generosity has reached 106,000. Marami pang oras. Keep calling, keep giving. Magpapatuloy ang ating programang itong live sa GMA naman, alas 12 ng gabi. Kaya sundan nyo na kami doon, mga kapuso. What is the word or W-O-R-D of your life? W, wealthy. O, overflowing blessings. R, reconciliation. And D, debt-free. And let's hold on to God's word. 1 Peter chapter 5 verse 7 in the New Living Translation says, "Give all your worries and cares to God, for He cares about you." At sa ating pong wikang Tagalog, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Nabitin ba kayo for more stories of faith, hope, and love? Sundan na kami sa GMA Now na! Ako po si Peter Kairos. Kata Inocencio. Alex Tinsay. At ako naman si Felicie Pangilinan Buison. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa Love the Word, Live the Word! Sa GMA Now na! Minsan nga nakaakyat na ako sa taas. Papasok, bumababa ako. Kasi pagpasok ko pa lang ng pinto, wala nang ginawa, kundi mura doon, mura dito. Sinabi mo po sa iyong salita na ang balo hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. So yun po ang nagpapatibay ng loob ko. Yung pag-asa sa Diyos talaga, na alam kong kikilos at kikilos siya. Sama-sama nating pag-usapan yan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Love the Word, Live the Word! Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. To those who will fulfill their pledges early, you will receive either of these two gifts: limited edition Jerusalem frame or the Money Changers audio CD featuring 6 known financial experts sharing their tips on how to be financially free. So donate now.